Welcome sa RecapTube. Humihingi po ako ng pasensya sa matagal kong upload dahil nagkasabay-sabay ang aking mga trabaho pero sisikapin ko pa rin makapag-upload ng maaga para sa inyo. Maraming salamat po. Makalipas ang 3 araw at maraming makapangyarihang nilalang ang nagtipon sa labas. Dumating sila sa Sacred Land mula sa iba't ibang direksyon. Gamit ang mga lumilipad na barko, mga mahiwagang karwahe, o nakasakay sa mga halimaw, lahat ng puwersang ito ay nakakatakot tingnan. Mabilis na lumabas ang Archbishop at napansin ang kakaibang tanawin ng 3 Lord na malapit ng maging mga Sacred Emperor. Personal na pinangungunahan ang kanilang mga hukbo. Dumating ang 3 Lord na ito nang marinig ang balitang namatay si Supreme Elder Su. At hinahanap nila ang Dragon Veins. Si Xiao Wu na galing sa sinaunang Xiao family ay mayabang at may tusong ngiti niyang sinabi, sa Archbishop na tigilan ang kanyang pagpapanggap, ang Sacred Land ninyo ay matagal nang umaasa kay Supreme Elder Su, para panghawakan ng sapilitan ang mga Dragon Veins sa loob ng libu-libong taon at ngayon na pumanaw na siya. Hindi ba panahon na para ang aming mga sekta naman ang magpakasawa sa mga Dragon Veins? Habang sa kabilang banda na si Zhao Tian na galing sa Yangshu Sacred Land ay sumang-ayon sa sinabi ng kapwa Lord at may kahangalan na sinabi kung ibibigay nila ng kusaang Dragon Veins at ibaba ng Archbishop ang kanyang isang level ng realm ay siya ang gagawa ng paraan para maayos siyang makaalis ng ligtas. Ngunit galit na sumigaw at mariing pinahayag ng Archbishop ang kanilang Dragon Veins ang naging pundasyon ng kanyang Sacred Land sa loob ng libu-libong taon, kaya't paano niya ibibigay ng ganun na lamang, isa lang kayong grupo ng mga mapagkunwari at matatandang mangmang, sa tingin niyo ba ay madali lang pabagsakin ang kanilang Taishuan Sacred Land? Sa kabila ng kanyang galit may narinig siyang nagsalita at kinukumpirma ang sinabi ng Archbishop kung ang kanilang Supreme Master Su, ay handa pa ba silang matulungan. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang huling hangal na Lord ng Great Sun Empire, na si Chu Wuji, at pagpapatuloy pa niya na may matalim na tingin kung nakakatiyak ba ang Archbishop na kaya ng Sacred Land Taishuan silang lahat ng mag-isa. Bagaman hindi sigurado ang Archbishop kung saan nanggaling ang kanilang impormasyon, tinanong niya kung talaga bang inisip nilang wala nang magtatanggol sa Sacred Land matapos mawala ang Supreme Elder Su. Alam ni Su Qinggay na tinutukoy ng kanyang ama si Master Gu, kaya't nag-atubili siyang banggitin ang huling pagkikita nila. Ngunit nang tanungin ng Archbishop kung lumabas na si Master Gu mula sa kanyang pamamahinga, wala siyang nagawa kundi isiwalat ang kanilang hindi pagkakaunawaan at ang kanyang pagdududa kung tutulungan sila ng Young Master, nabigla ang Archbishop sa kanyang sinabi. Samantala, sa sinabi ng Archbishop na alala ng isang hangal na si Zhao Tian ang balitang matagal na niyang naririnig sa mga chismosa, na ang Taishuan Sacred Land at ang Upper Realms ay may koneksyon sa isa't isa. Maaaring ito ba ay naputol naman siya nang magsalita si Chu Wuji habang minamaliit ang pagtitiwala ng Archbishop sa taong magtatanggol sa kanila. Ipinagmamalaki niyang matagal nang naputol ang koneksyon ng Upper Realm sa Sacred Land ng Eastern Wilderness. Inangkin niya na sa kanyang kakayahan at sa lakas ng Limitless Tower ng Great Sun Empire, kahit isang Sacred Emperor Realm ay walang laban sa kanya. Kasabay ng kanyang pagsasalita ang paghahanda ng atake sa buong Taishuan Sacred Land gamit ang pinagmamayabang niyang Limitless Tower, pinapuno ang kalangitan ng liwanag at iniwang humanga ang ibang mga lord sa makapangyarihang gamit ng imperyo. Habang sa kanilang harapan ay nababahala na ang Archbishop dahil di niya alam kung magpapakita ba si Master Gu para tulungan sila sa sitwasyon. Pati si Miss Su naramdaman ang kakaibang enerhiya malapit sa Taishuan Sacred Realm at ipinaalam sa kanyang ama na hihingi siya ng tulong kay Master Gu. Habang naghahanda si Chu Wuji na umatake, binigyan niya ang Archbishop ng isa pang pagkakataon para baguhin ang kanyang pagtanggi na ibigay ang Spiritual Veins. Ngunit inis lang na tumugon ang Archbishop na tigil-tigilan siya nito dahil di niya ibibigay ang Spiritual Veins ng ganun-ganun na lang kahit ikamate niya pa ito.
Sa sagot ng Archbishop wala na siyang nagawa sa katigasan ng ulo at pagtanggi sa kanyang alok, kundi puwersahan kunin sa kanya ang dragon veins at sinabing tutuparin niya ang gusto niyang kamatayan, kasabay ng pagsabi niya nito, mabilis niyang inactive ang Limitless Tower, pero bago pa niya mapakawalan ang pag-atake biglang may naramdamang malakas na enerhiya, na ikinagulat ng lahat, pati na ng mga lumilipad na hayop. Inakala ng tatlong lords na ito ay gawa ni Supreme Elder Su, ngunit nakilala ng Archbishop ang enerhiya bilang aura ni Master Gu at nakaramdam ng ginhawa. Ang eksena ay lumipat kay Master Gu, nakalalabas lang mula sa isang breakthrough, nang mapansin niya ang pagtitipon, ngumiti siya ng may tusong ngiti, handang gumawa ng engranding pagpasok. Bago pa man mangyari ito, bumalik ang kwento kay Miss Su na nagmamadaling hanapin si Master Gu. Sa di inaasahang pagkakataon, may humawak sa kanya, si Yi Chen. Nagulat si Miss Su at tinanong kung ano ang ginagawa ni Yi Chen doon, ngunit sinagot siya nito na ipapaliwanag na lang mamaya at iginiit na kailangan nilang umalis agad. Bumitaw si Miss Su sa kamay ni Yi Chen at matatag na ipinahayag na hinding-hindi niya iiwan ang Taishuan Sacred Land. Titong lito at nainas, tinanong ni Yi Chen si Miss Su kung bakit siya matigas ang ulo at kung talagang naniniwala ba siyang magagawa ni Master Gu na mag-isa na iligtas ang Taishuan Sacred Land. Puno ng pagdududa at galit ang mata ni Yi Chen at tinanong si Miss Su kung pinilit ba siya sa sitwasyong ito. Sa tanong, mariing sinabi ni Miss Su kay Yi Chen na tumahimik. Sinabi niya na kailanman ay hindi siya pinilit ni Master Gu. Inamin niya rin ang kanyang sariling lihim na motibo at ang kanyang mga pagsisikap na makuha ang pabor ni Master Gu gamit ang kanyang itsura kapalit ng kapayapaan para sa Taishuan Sacred Land. Ang pag-amin na ito ay labis na nagpasakit kay Yi Chen at hindi siya makapagsalita. Nagpatuloy si Miss Su sa pagtatanong kay Yi Chen kung magiging kontento ba siya matapos siyang tanggalan ng dangal. Hinamon niya ang ideya ni Yi Chen na tatalikuran niya ang sekta at sasama sa kanya, at tinanong kung anong karapatan niyang tawaging masama si Master Gu. Sinabi rin niya na hindi ba man lang niya naisip na tumulong sa napakahirap na sitwasyong ito, at nandidiri sa pagkatao at pagiging makasarili nito. Sa kabila ng lahat, nagmumura siya sa sarili na hindi ito totoo at pinaghihinalaan na si Master Gu ay naggawa ng isang gayuma kay Miss Su. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, lumitaw ang isang interface sa itaas ng ulo ni Master Gu na nagpakita na tinanggihan ng babaeng bida si Yi Chen. Dahil dito, bumaba ng 50 ang kanyang fortune points, habang tumaas naman ng 250 ang fate points ni Master Gu. Napansin ni Miss Su na palabas na si Master Gu mula sa kanyang silid, kaya't nag-alala siyang makita kasama si Yi Chen. Sa labis na pagkabahala, pinigilan niya si Yi Chen at sinaksak siya. Nagsimula si Yi Chen na magulat at humingi ng tawad si Miss Su, na kailangan niyang putulin ang kanilang ugnayan. Habang umaatras si Yi Chen, lumabas ang nag-aapoy na aura mula sa kanyang mga sugat. Sa pagngangalit, sinabi niyang naiintindihan na niya ang lahat at nagbanta na magkikita sila muli sa hinaharap. Habang siya ay tumakas, biglang narinig ni Miss Su ang boses ni Master Gu na tinatawag ang kanyang pangalan. Nang humarap siya kay Master Gu na may mahinahong ekspresyon, inamin niyang nabigo siya sa kanya. Gayunpaman, halatang natuwa si Master Gu at pinuri siya para sa magandang nagawa. Ipinapaalala niya na sa susunod na makikita ni Miss Su si Yi Chen, kailangan nilang makipaglaban hanggang kamatayan. Tinatanong niya kung pagsisisihan ba ni Miss Su ang kanyang pinili. Kumpiyansang sumagot si Miss Su na hindi siya magsisisi, dahil alam niyang darating ang araw na ito nang piliin niya si Master Gu. Niyakap siya ni Master Gu, pinapakalma siyang maaari na niyang ibahagi ang kanyang mga pasanin mula ngayon. Sa narinig na mga salitang iyon, lumawak ang mga mata ni Miss Su at nahulog ang espada na hawak niya.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay naging ganito kalapit sa isang lalaki, lalo na kay Master Gu, na kasing bangis at kaakit-akit. Ang mga nakakaaliw na salita ni Master Gu ay nagpakalma sa kanyang isipan. Samantala, inisip ni Master Gu na dahil tinapos na ni Miss Su ang lahat kay Yi Chen, wala nang dahilan para lumayo siya. Bukod dito, biniyayaan siya ng malaking kapalaran, at kung mapapatunayan niyang kapakipakinabang siya, magiging makikinabang siya. Biglang lumitaw ang mensahe mula sa sistema na nagsasaad na naganap ang isang fortune incident, na nagtaas sa fortune points ni Master Gu ng 60 at sa fate points niya ng 300. Napagtanto ni Master Gu na maaari rin siyang makakuha ng fortune points sa pamamagitan ng pagsupil sa mga taong biniyayaan ng malaking kapalaran, hindi lamang sa pagtutok sa mga napili. Nakita niya ang isang bagong paraan upang umunlad, kasabay nito ang pagtawag sa kanya ni Miss Su. Nag-aalalang sinabi ang dahilan kung ba't siya pumunta para humingi ng tulong sa kanya. Sinagot siya ni Master Go na may ngiti, alam niya ang gusto niyang sabihin at huwag siyang mag-alala dahil hindi sila makakalapit sa Taishuan Sacred Land hanggat nandito siya. Lumipat ang kwento sa isang komprontasyon sa mga matatandang lord na nagtatanong sa Archbishop tungkol sa naramdamang pagyanig. Kung hindi ito ang Supreme Elder, sino kaya ang maaaring gumawa nito? Kahit sinabi ni Xiao Hao na maaaring ang Taishuan Sacred Realm ang may kagagawan, hindi nagtagal at natuklasan nila ang katotohanan ng may isang malakas na boses ang umabot sa kanila at nag-utos na tumahimik. Ikinagulat naman ng tatlong hangal na lord ang malakas na boses, agad na dumating si Master Gu sa harap ng Archbishop, na ininsulto ang tatlong hangal na lords kung sino sa kanila ang maingay na insektong umisturbo sa kanyang pagpapahinga. Sa kabila ng insulto ni Master Go ay tinitigan siya ni Xiao Wo, hindi nagtagal biglang malakas na pagtawa at insulto mula sa kanya dahil nakita niyang ang tinatawag nilang pag-asa ay isang bata at tanong pa niya sa Archbishop kung talaga bang hamina na ang kanilang Taishuan Sacred Land sa ganitong antas. Ngunit binalaan lang siya ng Archbishop na huwag maliitin ito. Gayunpaman, sa babala ng Archbishop hindi ito pinaniwalaan ni Xiao Wo habang mabilis na sinugod si Master Gu. Sa kabila ng hangal niyang aksyon, kalmado lang naman nakatayo si Master Gu kasabay ng pagpapalabas ng kanyang enerhiya. Di nagtagal nagsalubong ang pag-atake ni Xiao Hao at isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang umalangaw sa ere. Nang mawala ang alon ng mga enerhiya nagulat ang hangal sa kanyang nakita, walang kahirap-hirap na pinigil ni Master Gu ang kanyang pag-atake, at sa sandaling iyon inikot ni Master Gu ang kanyang mga kamay sanhi para mamilipat ito sa sakit at sabay itinulak si Xiao Hao pabalik, na nagdulot ng gulat sa tatlong lords at hindi makapaniwala si Zhou Tian at nagtataka siya kung paano nagkaroon ng napakabatang may antas na ng Sacred Emperor ang Eastern Wastelands. Habang sa kanyang tabi na si Chu Wuji ay pinuri ang lakas ni Master Go, at pinayuhan siyang umiwas sa pakikialam sa mga usaping may kinalaman sa Taishuan Sacred Land, kahit saan pa siya nanggaling. Habang pinapagpaga ni Master Go ang nadumihan niyang damit, ngumisi siya at pinahayag sa mga insekto na simula ngayon ang usapin na may kinalaman sa Taishuan Sacred Land ay magiging sangkot siya. Sa narinig, ikinatuwa naman ito ng mag-ama. Ngunit sa pagpapahayag ni Master Go ay galit na galit si Chu Wuji at sinabing, dahil sa patuloy niyang paghahanap ng kamatayan, huwag niyang sisihin kung siya ay magiging walang awa. Kaya nagdesisyon silang sabay-sabay na umatake, agad silang naghanda habang pinalibutan si Master Go. Sa ilang segundo mabilis na kalapit si Xiao Wo kay Master Go at isang malakas na buwelo ng espada ang kanyang pinakawalan subalit, hinarang lang ito ng isang kamay na may enerhiya ng barrier ni Master Go. Samantala nakakita naman ng pagkakataon si Zhou Tian habang nasa iba ang atensyon ni Master Go. Kaya't mabilis na isang direktang atake,
Ngunit, nang mapansin ang kanyang duwag na pag-atake nginitian lang siya ni Master Go habang walang kahirap-hirap na pinipigilan ang kanyang espada gamit lang ng isang daliri. Nangamba ang dalawang insekto nang hindi man nagtagumpay ang isa sa kanilang pag-atake kay Master Go, pero kahit na ganun inaasahan na nila ito mangyari. Kaya't mabilis silang lumayo kay Master Go kasabay nito ang pagpapakawala ni Chu Wuji ng Limitless Tower sa kinakatayuan ni Master Go. Ngunit imbes na matakot si Master Go, masaya pa niyang tinitigan ang pabagsak na tower at nang bumagsak ang Limitless Tower, kasabay nito ang pagkakakulong niya sa loob, agad naman natakot si Miss Su sa magiging kalagayan ni Master Go. Sa nagawa ng tatlong lord agad sila nagsaya sa kanilang tagumpay na pagkulong kay Master Go at may halong pang mamaliit sa kanya dahil sa masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay nababalisa naman si Miss Yu kaya't tinawag niya ang kanyang ama kung ano na ang kanilang gagawin. Sa tanong niya wala naman siyang sagot na nakuha mula sa Archbishop dahil abala ito sa mga nangyari habang galit na nakatingin sa tatlong lord at iniisip kung paano nila naisahan ang young Master Go at sa kanyang pag-iisip, isang boses ang tumawag sa kanya, ang hangal na si Chu Wuji mayabang niyang tinanong kung ano ang masasabi ng Archbishop. Agad naman sila pinatigil ni Xiao Hao sa kanilang walang saysay na usapan at nagmungkahi na kunin na nila ang control sa Dragon Veins at patayin ang harang sa kanila. Sumang-ayon naman ang dalawang lord sa kanyang sinabi, pero bago pa sila makakilos agad napansin ni Chu Wuji ang unti-unting pag-crack ng tower. Kaya't nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at di nagtagal ang kanilang kinakatakutan ay nangyari at isang malakas na pagsabog mula sa tower sanhi upang mawasak ang pinagmamalaki ni Chu Wuji na kayamanan. Sa sunod na nangyari isang itim na figure ni Master Go ang lumitaw sa pagsabog habang may malakas na enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan kasabay ng dahan-dahan niyang pagtaas ng kanyang kamay at pag-iipon ng enerhiya sa dulo ng kanyang daliri at sa sandaling iyon nakaramdam ng di maganda ang tatlong lord kaya't agad sila naghanda ng muli nilang pag-atake. Ngunit, bago pa sila makaaksyon isang malamig na boses ang nagmula kay Master Go. At sinabing kayo ay mga hamak lang na langgam, kasabay ng pagbitaw ng salita ang pagwas-iwas ng daliri ni Master Go na nagdulot ng malawakang mapinsalang atake na umabot hanggang sa lahat ng alagad ng tatlong lord, pati ang mga halimaw ay di nakaligtas sa atake. Di nagtagal sa isang iglap na ubos ang mga hukbo ng tatlong lord na parang mga insekto at nang makita ito ng mag-ama hindi nila mapigil na magulat at mamangha sa lakas ni Master Go, pati ang tatlong lord ay nagulat sa lakas ng pag-atake. Pero si Chu Wuji ay di kinaya at nakatanggap ng pinsala, sa kabila ng kanyang nahihirapang katawan pinilit niyang itanong kung sino ba talaga si Master Go, sa kanyang tanong hindi naman siya nabigo. Tinuro ni Master Go ang itaas at sinagot niya sa malamig na boses na isa siyang Immortal One sa Upper Realm.